Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig dito sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Hilda na buhat sa Tugigaraw at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking kasamahang katulong na si Ingrid sa napasukan naming trabaho sa Dagupan. Taong 1980, hindi pa ganoon kaunlad ang aming nayon sa bahaging Tugigaraw. Kaya naman, kapos na kapos din kami ng pamilya ko at madalas ay nagtitipid na din kami sa pagkain para sumapat sa 3 beses naming pagkain sa araw-araw. Mangingisda ang aking ama, samantalang umi-extra lamang sa paglalabada ang aking ina. Samantalang namasukan naman akong mag-alaga ng sanggol sa Karatig Bayan. Kaso hindi rin ako nagtagal at inabot lamang ako ng 1 buwan dahil nag-ibang bansa ang amo ko kasama ang kanyang buong pamilya. Kaya namalagi na muna ako sa aming bahay at nagtulong na lang ako sa mga gawaing bahay. Limitado lamang naman ang mga trabaho na pwede kong mapasukan dahil hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Isang araw, nagtungo sa aming bahay ang kapitbahay namin si Aling Petra. At ibinalita niya na naghahanap ang pinsan niyang si Lydia ng katulong para sa kaibigan nitong mayamang pamilya sa Maynila. Nabanggit pa ni Aling Petra na malaki ang iaalok na sahod. Kinakailangan lamang ng katulong na kasamahin sa bahay. Gagawa ng mga gawaing bahay at magbabantay ng 2 bata. Sa puntong iyon ay inalok niya ako ng trabaho at mukha namang nakakaengganyo ang panghihikayat niya sa akin. Hustong narinig naman ng nanay ko ang aming pag-uusapan at kaagad naman niya akong pinayuhan na tanggapin ang trabaho. Noong una ay nagdalawang isip ako pero nang maisip ko kung gaano kami naghihirap sa araw-araw ay napilitan na lang akong pumayag. Kumapit na din ako sa patalayong kahit alam ko na malayo ang magiging destinasyon ko at siguradong matinding lungkot at pangungulila ang aabutin ko sa pamilya dahil hindi ganoon kadali ang aking magiging trabaho. Noong sumapit ang gabi ay nag-usap kami ng masinsinan ng aking mga magulang at nagulat pa ako nang pabaunan ako ng agimat na mula sa buto ng kalamansi ng tatay ko. Aniya, ipinamana sa kanya ang mutya ng kalamansi ni Lolo Celso nung ito ay nabubuhay pa. Proteksyon laban sa mga masasamang elemento, lalo na sa itim na mahika at mga aswang. Alam nila na hindi madaling manirahan sa Maynila at marami na rin mga dayuhan ang namumuhay sa lungsod, kaya kinakailangan ko pa rin ang iba yung pag-iingat. Nagpasalamat ako sa kaloob niyang mutya at ipinangako ko na kapag nasa lungsod na ako na nakapagtrabaho ko, ay dire-diretso na akong magpapadala ng pera. At madalas akong magsusulat sa kanila, lalong-lalo na sa aking 3 maliliit na mga kapatid. Hindi nagtagal at pagkatapos kong makapag-impake ay hinayaan na ako ng mga magulang ko na makapagpahinga dahil maaga ang biyahe ko sa kinabukasan. Dumako ang bukang liwayway at maaga akong umalis. Niyakap ako ng mahigpit ng aking mga magulang. Hindi na ako nakapagpaalam sa aking mga kapatid dahil tulog pa sila ng mga oras na yon. Mabilis akong sumakay sa tricycle patungo sa terminal ng mga sasakyan. Halos 8 hanggang 9 na oras akong bumabiyahe at talagang nakakapagod. Mabuti na lang at noong dumako ako sa Maynila ay sinundo ako ni Aling Lydia at inihatid niya ako sa bahay na magiging amo ko. Inakala ko na nasa lungsod din ang bahay ng mayamang pamilya, subalit nang sumakay kami sa jeep ay nagpalipat-lipat kami ng tricycle patungo sa malayong daan. Napagtanto ko na malayo ang bahay sa mismong sentro ng lungsod. At ang pinagtataka ko pa, dumaan pa kami sa bahaging madamo at mapupuno kung saan mangilan-ngilan ang natatanaw kong mga kabahayan sa paligid. Nagawa ko pang itanong kay Aling Lydia kung nasa parting Maynila kami at sumang-ayon siya sa akin. Nakapagbiro pa ako na inakala ko na sa probinsya at baryo lamang may mga liblib na lugar. Subalit maging sa lungsod pala ay may ganoon din na lugar. Humingi siya ng paumanhin sa akin dahil napakalayo at medyo masukal ang daan patungo sa magiging amo ko.
Sadyang nakatira ang mga ito malayo sa maingay at mataong lungsod dahil gusto nila ng tahimik na pamumuhay. Pagkadating namin sa may bakuran ay huminto ang sinakyan namin na tricycle. Mukhang doon na nga mismo ang lokasyon ng bahay. Maraming puno ang nakapaligid sa naturang malaking bahay at talagang wala akong masyadong nakikitang katabing bahay. Medyo kinilabutan ako pero hindi ako nagpahalata dahil ayoko rin na mapansin iyon ni Aling Lydia. Nagpaalam na siya sa akin at hindi na bumaba sa sasakyan. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at narinig ko ang ugong ng tricycle na papalayo sa aking direksyon. Nung makalapit ako sa tarangkahan ng pinto ay kaagad akong kumatok. Hindi kaagad sumagot ang tao sa loob at inabot pa ako ng ilang minuto bago may nagbukas ng pinto. Bumungad sa akin ang isang matangkad na babae na sa tansya ko ay nasa 40 na ang edad. May hanggang balikat siyang haba ng makapal at maitim na buhok. Mukhang mitikulosa pero noong ngumiti siya ay naisip ko na mukha naman siyang mabait. Tinanong niya ako kung sino ako at kung ano nga pakay ko sa pagpunta ko sa bahay niya. Magalang naman akong tumugon at nabanggit ko sa kanya na ako ang nirekomenda ni Aling Petra na pinsan ni Aling Lydia. Pagkarinig ng ginang ay kaagad niya akong pinatuloy sa loob ng bahay. Bigla akong nakaramdam ng matinding lamig at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Inobserbahan ko mabuti ang buong bahay at nakita ko na antigo lahat ng kasangkapan pero mga mukhang mamahalin. Pinaupo niya ako sa sofa at lumakad-lakad siya. Pagbalik ay binigyan niya ako ng isang basong tubig saka siya muling nagsalita. Napansin niya na mukha akong napagod ng husto sa malayong biyahe. Ipinaliwanag niya na mas pinili ng pamilya niya na maniraan sa liblib na lugar upang makaiwas sa polusyon at matinding krimen. Sinabi pa niya na kaya malayong lugar siya nagpahanap ng katulong dahil ayaw niyang magtiwala sa mga tao sa Maynila dahil hindi niya alam kung ano-anong kayang gawin ng mga ito. Mabuti na lang ang nag-iingat. Pagkatapos nun ay pinaliwanag na niya sa akin ang magiging trabaho ko sa kinabukasan. Ayon sa tagubilin niya, hindi sila gumising ng maaga ng kanyang pamilya at madalas ay hapon sila lumalabas ng bahay. At pinagbawalan pa niya ako na huwag silang istorbohin sa umaga kahit na anong mangyari. Sumang-ayon naman ako sa mga sinabi niya kahit hindi ko lubos maunawaan ang buong detalye. Matapos nun ay sinamahan niya na ako sa aking magiging kwarto. Pagkabukas ng pinto ay nakita ko ang isang double deck na kama kung saan may isa pang babae na nakahiga at nasorpresa sa aming pagdating. Ipinakilala siya ni Ma'am Salve bilang si Ingrid. Halos 2 taon na lamang ang tanda niya sa akin. Siya pala ay halos kasabayan ko rin sa pagpasok sa trabaho at siya ang magiging tagapag-alaga ng mga anak ng aming mga amo. Nagpakilala ako sa kanya at nagbigayan kami ng matatamis na ngiti sa isa't isa bago nagpaalam na sa aming dalawa si Ma'am Salve at sinarado ang pinto. Hindi muna ako natulog at nagawa pa namin magkwentuhan ni Ingrid. Napag-alaman ko na buhat siya sa Pangasinan at kinailangan niyang mamasukang katulong para makatulong sa pagpapagamot ng kanyang bunsong kapatid. Naisip ko na parehas lamang kami ng sitwasyon, dala ng pangangailangan, kaya kinagat na namin ang ganitong uri ng trabaho. At ang lubos ko pang ikinagulat ay parehas pala kaming natatakot sa ora ng bahay, lalo na kay Ma'am Salve na matapang at malilikot ang mga mata at parang tumatago sa kaluluwa ang mga tingin. Malalim at talagang nakakapangilabot. Hindi yun karaniwan at pakiramdam ko ay meron siyang sikreto na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kahit paano naman ay naibsan ang lungkot na aking nararamdaman dahil may makakasama na ako sa araw-araw. Lumipas pa ang ilang minuto at nagpasya na kaming matulog. Nasa itaas na bahagi si Ingrid samantalang nasa ibabang bahagi naman ako. Nakatulog ako sa sobrang pagod sa biyahe pero naalimpungatan ako ng madaling araw.
Nakarinig ako ng mga kaluskos sa bintana, maging mga malalakas na kalabog sa labas ng aming kwarto. Gusto ko sanang gisingin si Ingrid, subalit narinig ko ang malakas niyang paghilik. Umangon ako at maingat na binuksan ang pinto pero pagkalabas ko ay wala naman akong nakitang sino man o anuman sa labas ng silid. Kaya sinarado kong muli ang pinto at bumalik ako sa kama. Kasunod nun ay wala na akong narinig na anumang ingay sa paligid, kaya minabuti ko na muling matulog. Kinabukasan tinanghali ako ng gising. Inabutan ko na nagkakape si Ingrid sa may mahabang lamesa, kaya naman sumabay na din ako sa kanya. Nabanggit ko ang tungkol sa mga ingay na narinig ko sa nagdaang gabi. Tumawa lamang siya at sinabing maaaring kagagawan ng pusa, pero pinabulaanan ko dahil wala naman akong nakikitang pusa sa paligid. Kaya imposible na pusa ang lumikha ng ingay na yon dahil may narinig din akong kaluskos sa bintana. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya, bagkus ay gumawa na lang kami ng aming mga dapat gawin at hinintay namin na sumapit ang hapon. Noong dumako ang hapon, nagluto ng putahe si Ingrid. Binili na pala siya ni Ma'am Salve ng mga ihahandang pagkain para sa kanila. Lumabas mula sa kanya-kanyang kwarto ang buong pamilya at nakilala namin ang bawat miyembro ng pamilya. Ang asawa ni Ma'am Salve ay si Ginoong Anton. May anak sila na sina Nina at Lena na nasa 9 na taong gulang at kapwa mababait at malalambing, kaya naman mabilis na gumaan ang loob ko sa kanila. Matapos nilang kumain ay naghanda na sa paliligo ang magkapatid dahil papasok sila sa paaralan, samantalang papasok naman sa trabaho ang mag-asawa. Lumipas ang ilang minuto, nakahanda na sila sa pag-alis. Kasama ng 2 bata si Ingrid, kaya ako na lang ang naiwang mag-isa. Kaya naman niligpit ko na ang mga pinagkainan nila sa lababo. Matapos ang ilang saglit ay lumabas na sila ng bahay at ako na lamang ang natira sa loob ng bahay. Inip na ako sa loob ng bahay pero binilinan ako ni Ma'am Salve na wag lalabas ng bahay at baka may mga kawatan na magnanakaw, kaya minabuti ko na lamang na maghanap ng aking mapaglilibangan. Wala man lang telebisyon pero nakakita ko sa bahaging kusina ng dibateryang radyo. Binuksan ko at gumana naman. Nakinig ako ng mga subaybayang drama sa radyo at kahit paano ay nawala ang kaba ko sa buong bahay at napawi ang lungkot na aking nararamdaman sa aking pamilya. Lumipas pa ang ilang oras at napansin ko na magtatakip silim na pala, kaya nagluto na ako ng putahing ibinilin sa amin ni Ma'am Salve. Habang nagluluto ako ay inilipat ko ang istasyon sa radyo at napadako iyon sa programa kung saan may narinig ako ukol sa kwento ng mga aswang at doon ko napag-alaman na kaya nilang magbalat-anyo bilang mga tao. Posibleng aktibo sila sa gabi at hindi sila gumagala at nag-aasik ng lagima tuwing umaga. Nabanggit din ng tagapagsalaysay na mabisang pangontra ang bawang, asin at maging ang kalamansi sa mga aswang. Hindi ko na natapos ang pakikinig sa radyo dahil narinig ko na sa labas ng bahay ang ugong ng mga sasakyan. Hudyat na dumating na silang lahat at inayos ko na ang mga hapagkainan at binuksan ko ang pinto. Kaagad akong bumati sa mag-asawa, gayon din kay Ingrid at sa 2 magigiliw na mga bata. Natuwa naman ang mag-asawa dahil may nakahanda ng pagkain sa pagkainan. Mukhang gutom na sila, kaya naman hindi na muna sila nagpalit ng damit, gayon din ang mga bata. Sabay-sabay silang kumain at napansin ko na hindi man lang sila nagdasal bago kumain. Marahil ay iba ang relihiyon o hindi nila iyon nakasanayan. Matagal ko silang pinanood pero nakaramdam ako ng kilabot nang maobserbahan ko na parang nanlilisik ang mga mata ng mag-asawa at kasabay nun ay nilantakan nila ang mga pagkain na parabang mabangis na hayop. Bigla kong tumalikod at nag-ayos ng mga kagamitan sa kusina habang abala naman si Ingrid sa may sala sa pagsasaayos ng mga gamit ng mga bata. Matapos na kumain ng buong pamilya ay sumunod na kaming kumain ni Ingrid ng hapunan. Nang makaraos kami sa mga gawain
ay nagpasya na kaming magtungo sa silid tulugan. Nakipagkwentuhan ako kay Ingrid at naisip ko na sumulat sa aking mga pamilya at ipinadala sa kanya ang liham upang maipadala niya pagkatapos na mahatid ang mga bata sa paaralan. Pumayag naman siya at kinuwento niya ang buong nangyari sa paghatid at pagsundo niya sa dalawang bata. Kaso napapansin niya ang kakaibang katahimikan ng mga ito at kung minsan ay nahuhuli pa niyang matatalim ang mga tingin ng mga bata sa kanya. Kinabahan ako kaya ipinagtapat ko sa kanya ang naging obserbasyon ko habang kumakain ang mag-anak. Hindi kaagad naniwala si Ingrid at inisip na baka namamalikmata lamang ako. Pero biglang sumagi sa isip ko ang tungkol sa mutya ng kalamansi at bumuo ako ng ideya sa kasunod na araw. Bago umalis si Ingrid, ipinabigay ko sa kanya ang liham na sinulat ko para sa pamilya ko at kasabay noon ay inutusan ko siyang bumili ng kalamansi. Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. At nang makalis silang lahat, ay sinuot ko ang pabaong mutya ng kalamansi ng aking ama. Hinintay ko silang dumating habang nakikinig ako ng nakakatakot na programa sa isang istasyon sa radyo. Noong sumapit ang gabi ay biglang nahilo si Ma'am Salve sa di malamang kadahilanan. Napasulyap siya sa dibdib ko at nakita niya ang mutya ng kalamansi. Kitang-kita ko na namilog ang mga mata niya at bigla niya akong pinagtaasan ng boses. Tinanong niya ako kung saan ko iyon nakuha at sinabi ko na ibinigay ng tatay ko ang mutya ng kalamansi. Nagulat ako nang utusan niya akong hubarin ang kwintas at wag nang isuot dahil masama ang nagiging epekto nito sa kanya at mukhang madadala ito ng kamalasan sa kanilang buhay. Base sa aking obserbasyon ay talagang umiiwas siya at halos ayaw niyang mapadikit man lang sa naturang mutya at mukha siyang diring-diri dito. Sa pagkakataong yun ay wala kong nagawa kung hindi sumunod sa utos dahil baka sibakin niya ako sa trabaho. Pero lalong lumakas ang hinala ko na aswang ang buong pamilya ni Ma'am Salve. Binala ko sanang patakan ng katas ng kalamansi ang mga putahing kinakain ng mag-anak, gayon din ang mga pagkain na kinakain namin ni Ingrid sa araw-araw. Dahil narinig ko sa radyo na ang kalamansi ang susi upang matanggal ang tagabulag ng aswang sa mga pagkain. Subalit kamuntik na akong mahuli ni Ginoong Anton kaya hindi ko na muna itinuloy ang aking balak. Inabot na kami ng ilang linggo at nabigyan na kami ng paunang sahod. Ipinadala ko ang pera sa aking mga magulang at habang tumatagal ay nakakaramdam kami ng mga matitinding hilakbot. Lumalakas ang mga kaluskos at kalabog sa labas ng aming silid at nakaririnig din kami ng mga yabag ng mga paa at maging sa mga bulong at angil na mukhang hindi nagmumula sa ordinaryong tao. Medyo kinakabahan na kami at hindi na kami mapalagay sa mga ikinikilos ng mag-anak. Palagay ko ay darating na lang ang araw na may masamang magaganap sa aming dalawa. Minsan, nautusan si Ingrid na mamalengke at bumukod na kami ng mga kinakain. Dahil medyo sumasama na ang pakiramdam namin dulot ng mga pagkain na ibinibigay sa amin ng mag-asawa. Madalas din akong binabangungot ukol sa mga nakakatakot na itsura ng mga aswang. Hindi na kami makatiis. Nagplano na kaming patakan ng kalamansi ang mga natitirang pagkain ng mag-anak upang malaman namin ang totoong anyo ng mga pagkain ng mga ito. At ganoon na lang ang ikinagulat namin nang makita namin na umusok at nagbagong anyo ang mga pagkain. Nagulantang kami nang makita ang ilang piraso ng putol-putol na braso ng tao, dila at mga ngipin na lumulutang sa malapot na sarsa. Sumuka kami sa lababo at talagang umakyat ang kilabot sa aming tuktok. Natiyak ko na talagang aswang ang buong pamilya ni Ma'am Salve at siguradong hindi magtatagal ay pagbabalakan din kami na patayin ng mga ito. Kaya bumuo kami ng planong pagtakas subalit mukhang nakahalata na sa amin si Ma'am Salve kaya pilit niya kami pinaghihiwalay ni Ingrid. Parati niyang sinisigurado na abala kami sa pagtatrabaho at nalilimitahan ang aming mga pagkukwentuhan. Hindi rin niya ako hinahayaang basta na lang lumabas ng bahay at lahat ng mga dapat na bilhin sa labas
ay ibinibili niya kay Ingrid. Pakiramdam ko tuloy ay hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Ma'am Salve at posibleng pinag-iisipan niya ako ng masama. Nagsimula iyon nung makita niya ang suot kong mutya ng kalamansi. Sa tuwi na, sumasabay din silang mag-asawa sa pag-uwi. Kasama ang mga bata pati si Ingrid. Para makasigurado na hindi makatakas si Ingrid at hindi rin ito magagawang makauwi sa kanyang probinsya. Dumating pa ang araw na hindi na pinapahatid ni Ma'am Salve si Ingrid sa mga bata, kaya naman buong araw kami nakakulong sa loob ng bahay. Pinapalakas ko ang loob ni Ingrid dahil nag-umpisa na siyang panghinaan ng loob. Hindi ko na rin magawang makapagpadala ng liham sa aking pamilya, pero tiniis ko yon at humanap pa rin ako ng paraan kung paano kami makakatakas sa bahay na yon. Isang gabi, nabulabog ang pagtulog namin. Nakarinig kami ng kalabog at mahinang boses na parang humihingi ng tulong. Napuno kami ng kuryosidad pero nagtapang-tapangan kaming lumabas ng kwarto at inalam ko saan nagmumula ang ingay. Humakbang pa kami hanggang sa makarating kami sa isang pinto na medyo malayo sa iba pang silid. Pinihit namin ang siradura at eksaktong bumukas ang pinto. Medyo madilim sa loob pero sumulak ang nakakasukang amoy na umalingasaw sa buong paligid. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan. Tumama ang liwanag sa isang pulto na nakabaluktot sa isang sulok. Pinagmasdan namin iyong mabuti at napagtanto namin na isa iyong tao at may mga kadena sa kanyang tigkabilaang kamay at paa. Humihikbi ang taong iyon at nagmaangat namin siya ay napakaraming kalmot ng sugat ang mukha niya. Sinikap namin siyang kausapin ni Ingrid, subalit medyo mailap ang naturang lalaki at nagawa pa niyang umatras at sumiksik sa isang tabi para makalayo at makaiwas sa aming dalawa. Halata ko ang takot sa kanyang mga mata, pero hindi ako nawalan ng pag-asa at pabulong akong nagsalita at ipinagpatuloy ko ang paghimok ko sa kanya. Medyo umamo lamang siya nang banggitin ko sa kanya na hindi ako aswang at wala akong intensyon na saktan siya at patayin. Nawala ang hilakbot sa mga mata niya at nagawa niyang lumapit, subalit may pagitan pa rin ang layo niya buhat sa amin. Halatang nag-iingat ito at binubusisi ang mga pinaniniwalaan niya. Lumipas pa ang ilang minuto ay saka pa lang siya nagsalita. Mahina at tila nanginginig ang kanyang tinig habang nagsasalita. Nanlaki ang mga mata namin ni Ingrid at tila may kung anong lamig ang nanuot sa aming mga ugat habang pinakikinggan ang kanyang mga isinasalaysay sa amin. Walter ang pangalan ng lalaki. Saad niya na isa pala siyang photographer at dayo lamang siya. Kasama niya ang kanyang kababayan at kaibigang si Julius na buhat din sa Camiguina. Isang araw nagawi sila sa may bahaging liblib na lugar at nakasalubong nila sa daan ang mag-anak. Naisipang magpa-shoot ng family portrait ang buong mag-anak at inimbitahan sila ng mag-asawa sa kanilang tahanan. Inakala nila na mapapaswerte sila dahil siguradong malaki ang ibabayad sa kanila ng mag-asawa. Subalit nang makapasok sila sa loob ng bahay ay bigla na lang may pumalo sa likuran ni Walter na naging dahilan upang mahilo siya at mawala ng malay. Noong magising siya ay umataki ang pagsakit ng kanyang ulo at nang makita niya ang buong paligid ay kinilabutan siya dahil nasa loob siya ng isang silid kung saan nakagapos sa kadena ang kanyang mga kamay at paa. Nagulantang pa siya dahil may pumasok sa silid. Napasigaw siya at humingi ng tulong pero nilapitan siya ng isang matandang lalaki at sinuntok siya ng pagkalakas-lakas sa muka. Dumugo ang nguso niya at bahagya siyang nahilo. Napansin niya na matutulis ang kuko ng lalaki at nanlilisik ang mga mata nito. May kinolekta ito sa sahig na halos ikasabog ng dibdib ni Walter. Kinuha ng lalaki ang putol-putol na katawan, partikular na ang pugot na ulo ni Julius, at inilagay sa loob ng sako. Pagkatapos ay tinali ang mabuti iyon ng lalaki at hinila palabas ng silid kung saan sinarado niyang mabuti ang pinto. Maluha-luha ang lalaki sa paglalahad niya
ng nakakatakot niyang karanasan at parang nauubusan na din siya ng lakas ng loob na makatakas sa loob ng bahay. Kaya naman naawa kami ni Ingrid sa kanya. Naisip namin na posibleng ang karneng ipinapaluto ni Ma'am Salve ay iyon mismo ang putol-putol na katawan ni Julius at maaaring ang iba pa naming nakakain pagkain ay karne ng tao. Nandiri kami ni Ingrid sa naisip naming ideya pero isinantabi na muna namin iyon at nag-usap kami kung paano namin maitatakas ang lalaki at makaalis kami sa loob ng bahay. Hindi na ako natatakot na mawalan ng trabaho dahil mas mahalaga sa akin na makauwi ako ng buhay at ligtas sa aking pamilya. Mas pipiliin ko pa na nagdidildil kami ng asin kaysa naman magkaroon ng malaking sahod na papatayin at pagpipiestahan ng mga aswang ang katawan mo. Nagplano kami na tanggalin ang kadena kaya nagtulong kami ni Ingrid hanggang sa makawala ang lalaki sa kadena. Agad akong lumabas at lumingalinga sa paligid at nang makatiyak ako na walang sino man na matatagpuan sa may sala at pati sa kusina, ay saka namin inalalayan si Walter na makalabas sa silid. Pagkatapos ay saglit kami nagtungo sa aming kwarto at mabilisan ang paggagayak. Dinampot namin ang mga madadalang damit at gamit, maging ang natitirang perang pamasahe, gayon din ang mutya ng kalamansi. Kaagad ko itong sinuot dahil alam ko na iyon ang mabisang paraan para makalaban kami sa mga aswang kung sakaling maabutan kami ng mag-anak at mahuli niya kami ng buhaya. Dinala din ni Ingrid ang natitirang piraso ng kalamansi at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos nun ay magkasabay kami nag-cruise at lumabas ng silida. Dumiretso kami sa may sala na malapit sa tarangkahan ng pinto nang biglang may sumulpot sa may bahaging pinto. Hinarang kami ng mag-asawa kaya napaatras kami. Subalit pagtalikod namin ay nasa likuran naman namin ang dalawang bata. Lahat sila ay nasa kaanyuan ng aswang. Nangingintab sa langis ang balat. Malaalambre ang makakapal na buhok. Matutulis ang mga pangil at naglalaway. Binabalak nila kaming atakihin pero kinausap ko si Ma'am Salve at pinakiusapan na palayain kami. Subalit humalakhak lamang siya at binulyawan kami na para bang gumawa kami ng mabigat na kasalanan sa pagtulong namin sa kanilang bihag. Bungad niya sa amin na kung hindi na sana namin pinairal ang pagiging pakialamera, ay hindi na sana kami aabot sa ganoong sitwasyon. Kung nagpatay mali siya na lang sana kami, sa lahat ng mga naririnig namin ay hindi kami mapapahamak. Nagtangis ang mga pangil ng mag-anak at mukhang nanggigigil silang pagpira-pirasuhin ang mga katawan namin. Wala na akong pinagpilian ng mga oras na iyon kung hindi gamitin ang mutya ng kalamansi kahit hindi ako nakakasigurado kung paano iyon gagamitin. Sinenyasan ko si Ingrid bago pa kami parehas na dambahan ng mag-asawang aswang habang nakaalalay kami sa nangihinang lalaki. Inilabas ko ang kwintas habang ipinapakita naman ni Ingrid ang isang piraso ng kalamansi kaya lalong nangit-ngit ang mga aswang at imbis na umatras sila ay lalo pa silang nagpakita sa amin ng katapangan at hindi sila nagpasindak sa mga pakontra namin sa kanila. Lalo silang nagpakita ng katapangan at hindi sila nagpasindak sa mga pangontra namin. Pero bago pa kami daluhungin ng mag-anak, piniga ni Ingrid ang katas ng kalamansi at halos tumalsik iyon sa mukha ng dalawang bata. Samantalang napadikit naman sa balat ng mag-asawa ang hawak kong kwintas na mutya ng kalamansi na nabigay daan upang magkaroon ng reaksyon ang kanilang katawan. Namula ang braso ng mag-asawa at magkasabay na umusok na para bang nasusunog ang kanilang mga balat. Umangil ang buong mag-anak at lalo nila kaming tinapunan ng masasamang tingin. Pero hindi na ako nagdalawang isip pa at lalo ko pang inilapit ang mutya sa harapan ng mag-asawa. Habang tinatakpan ng kanilang mga kamay ang mga mata nila. Doon ko sila pinagbantaan na kung patuloy silang magmamatigas ay siguradong papatayin namin sila ni Ingrid gamit ang kalamansi.
Sa puntong iyon ay nanlisik pa ang mga mata ni Ma'am Salve, subalit hindi niya magawang umatake. Marahil ay gusto niyang manlaban, ngunit natatakot siyang lumapit sa amin. Subalit paniguradong masusunog ang kanyang balat. Hindi nagtagal ay sinenyasan niya ang kanyang asawa at mga anak na umatras at bigyan kami ng daan upang makalabas sa bahay. Ginusto ko sanang magpasalamat ngunit nakita ko ang puot at inis sa kanilang mga mata. Kaya mas pinili ko na lamang na manahimik at tulungan si Ingrid na makalayo sa bahay kasama si Walter. Nung makalayo kami sa lumang bahay ng ilang kilometro at makasumpong kami ng ilang kabahayan, ay doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Maya-maya pa, may nakasalubong kaming matandang mag-asawang may dalang itak at bayong. Tinulungan nila kami umagapay kay Walter at isinama kami sa kanilang bahay para magamot ang aming kasama. Nagpasalamat kami sa pagtulong nila sa amin at habang ginagamot ang mga sugat ni Walter ay nagpakilala ang mag-asawang Norman at Elia na kapwa manggagamot. Naisawalat namin sa kanila na nagmula kami sa bahay ng mag-anak na aswang at nagtrabaho kami bilang mga katulong. Nagpasalamat naman si Mang Norman dahil hindi kami nayanggaw dahil sa kapangyarihan ng mutya ng kalamansi. Matagal na palang naghahari ang mag-anak na aswang sa lugar na iyon kaya walang makapagtangkang mamasukan doon o magawi dahil sadyang minalas lamang si Walter at ang mga aswang pa ang nasumpungan nilang magkakaibigan. Inanyayahan kami ng mag-asawa na magpalipas na muna ng magdamag sa kanilang bahay habang nagpapagaling si Walter. At kapag nakabawi na ito ng lakas sa mga susunod na araw ay saka kami umalis at babiyahe sa aming pinanggalingan lugar. Inabot kami ng 2 araw na nananatili sa bahay ng mag-asawa at noong unti-unting naghilom ang mga sugat ni Walter at lumakas na ang kanyang pangangatawan ay saka kami magkasabay-sabay na gumayak paalis na. Natuwa kami dahil may natitira pa kaming perang pamasahe. Tinulungan kami ng mag-asawa na makarating sa terminal at makasakay sa sasakyan. Buong puso kami nagpasalamat sa kanilang pagkakawang gawa sa amin at matapos nun ay nag-umpisa na kaming bumiyahe. Matagal lang ginugol namin na biyahe bago kami tuluyang magkahiwa-hiwalay. Nangako naman ako sa aking naging 2 kaibigan na susulatan ko sila pagkadating ko sa aming bayan. Nang makarating ako sa aming bayan, ay makapiling ko na muli ang aking pamilya. Doon ako nakadama ng kapayapaan. Nabanggit ko sa kanila ang malagim kong naranasan at nakita ko ang galit sa kalooban nila kay Aling Lydia. Pero minabuti ko na lang na ipagpasa Diyos ang lahat at hindi na kumprontahin ang mga taong naging dahilan ng pagtatrabaho ko sa mag-anak na aswang. Bumalik ako sa salat na pamumuhay pero mabuti na lang at nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Naging kasamahan ako sa karinderya ng tiyahin ko at kahit papaano ay may nauuwi akong sahod sa aking pamilya. Madalas na rin ako nagpapadala ng liham kina Ingrid at Walter at nakikibalita sa mga naganap sa buhay nila. At sa hindi ko inaasahan ay nakapagdulot pa ng swerte sa akin ang mutya ng kalamansi. Bali nakapangasawa ng mayamang negosyante ang pinsan ko na si Elsa at nanirahan sila sa aming bayan. Kinailangan niya ng tagapag-alaga ng kanyang mga anak dahil abala din siya sa pagtatrabaho. Inirekomenda ko ng aking Tia Rose, kaya naglaon ay natanggap ako sa trabaho at nagawa pa akong pag-aralin ng aking pinsan at sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako ng 2 years course. Natulungan ko ang mga kapatid ko na makapag-aral at nabigyan ko ng negosyong manukan ang mga magulang ko. Sa kasalukuyan ay masaya ko nga kapiling ang aking pamilya. Nagkaroon na din ako ng maayos na trabaho subalit hinding-hindi ko pa rin kailanman makakalimutan ang dinanas kong hirap at panganib sa bahay ng mag-anak na aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento naming magkaibigan. Sana ay may napulot kayong aral sa aming karanasan. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa kwento at maraming salamat
sa inyong pakikinig.